Puwede mo bang paniwalaan na itong simpleng plastik na timba lang ang ganito kalaki ang naitulong? Binago nito ang kapalaran ng isang chicken farm at ngayon kumikita na ng nakakagulat na 6 na milyong dolyar bawat buwan. Parang imposible, di ba? Pero totoong-totoo ito. Isang lalaki na tinaguri ang pinakamatalinong tao sa mundo ang nakaimbento ng automatic chicken feeding system gamit lang ang isang plastik na timba. Dati, napakaraming tao ang kailangan para magpakain ng manok, sobrang dami ng nasasayang na feeds, at laging magulo at madumi ang kulungan. Madalas pa ring mag-away ang mga manok sa pagkain, kaya nasusugatan sila at bumababa ang produksyon ng itlog. Pero iba ang sistema niya. Ginawang feed side ang plastic na timba, na kusang naglalabas ng pagkain. Kailangan lang ng mga manok na tumuka ng kaunti para makakain. Laging sariwa at malinis ang pagkain, kaya nababawasan ang sayang, mas malinis ang kulungan, at mas kaunti ang away sa pagkain. Mas mahalaga pa, pantay at tuloy-tuloy ang pagkain, kaya lumalaking malusog at malakas ang mga manok. Ibig sabihin mas marami at mas magaganda ang itlog, mas matibay ang balat, mas matingkad ang pula, at mas malasa ang lasa. Tunog perpekto, di ba? Pero heto ang mas nakakagulat, hindi siya nagbebenta ng ordinaryong itlog. Binababad niya muna ito sa beer, tapos binabalot sa halo ng apog at selyadong mahigpit sa loob ng 1 buwan. Alam mo na kung ano yon? Oo, ito ang tanyag na century eggs ng China. Ang mga itlog na ito ay may kakaibang kulay, malasot lang tekstura at natatanging amoy. Pag kinagat mo, parang jelly na may springy na pakiramdam. Pinagsasama nito ang sinaunang karunungan at makabagong inobasyon. Tunay na obra ng tiyaga at galing. Kaya gusto mo bang subukan ang tradisyonal pero modernong putahing ito? Handa ka ba na hamunin ang panlasa mo at tikman ang kakaibang sarap? Isang babae ang iniwan ng kanyang asawa, pinabayaan ng walang pag-aalala. Pilit niyang pinipigilan ang luha habang kinokolekta ang kanyang mga gamit at lumalayo mula sa lugar na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Habang siya'y walang patutunguhang naglalakad, pinupulot niya ang mga itinapong plastik na bote sa pag-asang kumita ng kaunting pera para sa kanyang ikabubuhay. Sa kabutihang palad, nasa lubong niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na pauwi na noon. Saglit niyang ibinahagi rito ang kanyang mga paghihirap at agad siyang inalok ng sakay. Sinabi ng kapatid na may alam siyang iniwang pundasyon sa kabundukan kung saan siya maaaring magtayo ng bahay na kahoy. Dahil hindi na madaanan ng motorsiklo ang makitid na daan sa bundok, nagpatuloy silang naglakad. Pagkatawid nila sa isang maliit na batis, narating nila ang lugar. Itinuro ng kanyang kapatid ang isang tumpok ng iniwang mga troso at ipinaliwanag na maaari itong muling gamitin para sa konstruksyon. Ngunit bago itayo ang bahay, kailangan muna nilang gumawa ng pansamantalang silungan. Matapos nilang ilipat ang mga kahoy sa mas maayos na lugar, kumuha sila ng mga kagamitan at nagtungo sa kalapit na kawayanan. Ang kawayan ang naging perpektong materyales para sa silungan. Pinutol ng babae ang mga dulo at pinatalas. Naghukay ng maliliit na butas. At itinayo ang 4 na poste ng kawayan. Pinuno ang mga puwang ng lupa para masigurong matibay. Sumunod nilang binuo ang balangkas ng bubong gamit ang kawayan. Nang mabuo ang estruktura, nagdala ang kapatid ng tuyong dahon ng niyog para palakasin ang bubong. Sa kanilang pagtutulungan, naitayo nila ang isang payak na kubong kawayan. Agad na inilipat ng babae ang kanyang mga gamit sa loob. Ngayon nagsimula na ang totoong paggawa ng bahay. Minarkahan ng kanyang kapatid ang pundasyon gamit ang isang rolyo ng papel para mapabilis ang proseso. Tinawag niya ang ilan pang kaibigan upang makatulong. Sama-sama nilang nilinis ang lugar, inalis ang mga bato at natirang kahoy. Nagsimula silang maghukay ayon sa marka. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng paltos at pananakit ng kalamnan ang babae mula sa bigat ng trabaho, pero alam niyang kailangan niyang magpakatatag. Ito ang kanyang unang hakbang tungo sa bagong buhay. Salamat sa tulong ng mga kaibigan ng kapatid, mabilis ang progreso ng paggawa.
Mabilis nilang nahukay ang parisukat na pundasyon. Sinuri ng kapatid ang tamang pagkakapwesto ng base at sinimulan ng babae ang mas malalim na paghuhukay para sa footings. Nang handa na ang mga hukay, ginamit nilang muli ang mga lumang wooden beams at dahil buo pa ang balangkas, pinagdugtong nila ang mga ito at itinayo bilang mga haligi. Pinatatag pa gamit ang mga troso sa gitna. Dumating na rin ang mga materyales, semento at yero. Ginamit nila ang semento para punuin ang mga puwang sa pagitan ng mga poste at palakasin ang estruktura. Para sa bubong, ikinabit nila ang mga kahoy na biga at tinalian ng mahigpit ng alambre bago ikabit ang mga yero. Magkasundo silang magkapatid sa pagtatrabaho. Ang kapatid na lalaki ang nagbubuhat ng mabibigat na materyales habang siya ang nag-aayos at nagsisigurong tama ang pagkakakabit ng bawat bahagi. Bawat pako at kahoy na ikinakabit ay nagiging mas matibay na ugnayan nilang magkapatid. Nang matapos ang bubong, itinabi nila ang traktora at naghanda ng 2 kawayan para palawigin ang estruktura at gumawa ng maliit na pasilyo sa gilid ng bahay. Pagkatapos ng mahabang oras ng paggawa, nakatayo na ang balangkas ng bahay. Ang natitirang hakbang na lang ay ang pagtatapos sa mga pader. Sa wakas, mayroon na siyang sariling tahanan, isang bahay na hindi na niya kailangang umasa sa iba. Ano sa tingin mo ang masasabi mo sa bahay na kanyang itinayo? Ito ay sa Bangladesh. Dito, sinusunog ng mga lokal ang mga tangkay ng jute. Ang jute ay isa sa pinakamahalagang likas na hibla ng mga pananim at malawak itong itinatanim sa rehiyong ito. Kapag hinog na ang halaman, hinuhubad ng mga tao ang panlabas na hibla na ginagamit sa paggawa ng mga bagay tulad ng burlap sacks, lubid at tela. Pero bago makuha ang mga hibla, ibinababad muna ang mga tangkay ng jute sa tubig upang lumambot ang panlabas na balat. Ito'y para mas madali itong maalis at mahango ang hibla. Pagkatapos ma-strip, hinuhugasan sa malinis na tubig ang mga hibla para matanggal ang dumi at natitirang mga debris. Matapos nito, inilalatag ito sa ilalim ng araw para matuyo at matanggal ang labis na moisture. Kapag tuyo na, ipinapadala ang jute fibers sa mga pabrika para sa karagdagang pagproseso. Ginagamit ang mga makina para habiin ito at gawing jute rope, bag, tela o kahit cushion at iba pang gamit. Hindi naman nasasayang ang mga natitirang jute sticks. Bukod sa pagiging panggatong, pinoproseso rin ito upang gawing charcoal powder. Marami itong gamit. Matatagpuan ito sa mga fireworks, printer toner at kahit sa ilang baterya ng cellphone. Para magawa ito, pinapatuyo muna ng mga manggagawa ang mga tangkay sa bukid, saka sinusunog sa malalaking pugon upang maging carbonized. Pagkatapos ang naiwang uling ay ginigiling ng pino at sinasala para magamit sa iba't ibang produkto. Bakit nga ba gusto ng mga Hapon gumamit ng sunog na kahoy, charred wood, sa paggawa ng bahay? Ito ay dahil sa tradisyonal nilang teknik na tinatawag na yakisoji o yakisugi. Isa itong sinaunang kaalaman kung saan sinusunog ang ibabaw ng kahoy gamit ang apoy hanggang sa ito'y maging maitim at magbitak-bitak. Pagkatapos masunog, agad itong pinalalamig at binabrush ang labis na carbon layer sa ibabaw. Sabay din nilalagyan ng natural na langis tulad ng tong oil para mapaganda at maprotektahan ang kahoy. Ang charred wood ay may natural na proteksyon laban sa amag at peste, lalo na sa anay. Bukod pa rito, kaya rin itong sumipsip ng dumi sa hangin kaya nakakatulong ito sa air purification. Dahil paso na ang ibabaw ng kahoy, nababawasan din ang panganib na masunog pa ito muli. Bilang isang eco-friendly at natural na materyales, madalas itong ginagamit sa mga exterior walls, interior designs at muebles. Ipinapakita nito ang simple at zen-like na disenyo, kaya kinikilala ito ng mga arkitekto at artist sa buong mundo. Ikaw ba, gagamit ka ng ganitong uri ng kahoy?